Ako at ang kasintahan ko ay lumipat sa bago naming bahay. Para sa amin, ito na ang pangarap naming tahanan. Tahimik, maganda, at perpekto para sa aming dalawa. Kasama ang pusa naming si Bella, na sabay naming inampon. Pero sa kanan ng bahay namin, may lumang bahay. Mukhang inumpisahan itong iparenovate pero hindi na natapos. At mula sa layout, ang likod bahay namin at ng abandonadong bahay ay magkadikit, walang bakod. Ibinaba daw kasi ang lumang bakod para palitan, pero hindi na naituloy. Sa likod naman ng lumang bahay, may isa pang property na may bakod. Doon, ilang kabataang lalaki ang tumitira. Minsan, pag uwi namin, nakikita naming dumadaan sila sa bakuran ng abandonadong bahay. Hindi kami nag-alala noon. Akala namin may pahintulot sila. Pero noong unang gabi namin sa bahay, habang nakaupo kami sa hardin, napatingala kami sa likod, may lalaking nakatingin mula sa madilim na bintana ng bahay sa likuran. Walang ekspresyon, nakakatindig balahibo. Akala namin curious lang, pero kalahating oras siyang nakatitig. Kaya pumasok na kami. Ilang araw ang lumipas, payapa. Hanggang sa muling may lumitaw, tatlong lalaking bigla na lang nasa likod bahay namin, tumatawid mula sa kabila. Isa sa kanila, may dalang malaking bag. Sinubukan pa kaming alukin ng ninakaw na dishwashing tablets. Tinanggihan namin, nagbiro pa ako, umalis sila, pero para bang may pagmamay-ari sila sa lugar namin. Simula noon, paulit-ulit na silang lumilitaw. Umaasta ng nakakatakot, dumadaan sa ilalim ng bakod. Naging malinaw sa amin. Kami ay dalawang batang babae at sinusubukan nila kaming sindakin. Isang araw, may pulis na pumasok sa likuran ng abandonadong bahay. Wala silang sinabi. Tapos, may bumisita uli, ibang lalaki. Hindi namin siya kilala. Tumakbo siya papunta sa bahay namin, sinubukang buksan ang pinto. Pagkatapos, bumalik siya sa abandonadong bahay at sinubukang pasukin iyon. Tinawagan namin agad ang pulis. Mula noon, mas madalas na ang kababalaghan. May nagtatap sa bintana tuwing 2:00 ng madaling araw. May whistle na parang nang aakit. Isang gabi, nawawala ang ring doorbell. Kinuha ang SD card. Sinabihan kami ng pulis. Baka may balak silang mas masama. 3 linggo ang lumipas, nakita namin sa live feed, isang lalaking nakaitim na mask, nakatayo sa harap ng bahay namin. Ang mga braso nakaawang, parang si Kristo. Nakatingala sa bintana namin, nagsalita siya, pero hindi namin narinig. Umalis siya, tumayo sa kabilang kalsada, at tumitig sa bahay namin ng kalahating oras. Ayon sa pulis, legal para ang tumitig. Hindi krimen. Pero hindi ito natapos doon. Isang gabi, may 2 lalaking nakamaskara ang dumaan sa gilid ng bahay namin. May hawak na crowbar. Isa doon, siya rin ang laging nananakot. Tumigil sa tapat namin, tinuturo kami. Tumatawa, waving. Binubulungan kami mula sa malayo, para kaming bihag sa sarili naming bahay. Nagkaroon kami ng mga kamera, pero parang wala ring silbi. Kahit anong ulat sa pulis, parang walang epekto. Minsan, tinatanggal pa nila ang mga footage. At ngayong araw lang, nandoon na naman siya. Nakatingala, nakangiti. At kami, hindi na sigurado kung kailan ito titigil. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Ito ang kwentong kilabot kung saan ang takot ay hindi kasang-isip lang. Hanggang sa muli, at sana hindi ikaw ang susunod. Mag-subscribe ka na bago pa mahuli ang lahat.